Ayan. Kung may katabi mo naman tayo, pakamayin mo natin siya. Ayan. So, okay. So, handa na po tayo po sa ating Panginoon. Wala po po tayo. Hallelujah. Yes, Lord. You deserve all the glory this day, Lord God. We are here standing in your presence, my Lord. Hallelujah. Sitting here in your presence, thinking all the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear a still small voice of holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, Lord. It's impossible to let the weekend standing here in your presence. Sitting here in your presence, thinking all the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear the still small voice of holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, Lord. We worship you, my Lord, every single day. My soul secure. My soul secure.
refuge. No other name like Jesus. No one can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, I know. My Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word
Your healing grace is enough. You are our healer, Lord God. You will always be. Yes, Lord. We believe that you are our healer alone, and you are all we need, Lord God, this day. You hold my hand for moments. You calm our ancient sins. You walk with me to fire and still all my sins. I trust in you. I trust in you, my church. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. We believe. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Listen, God, you hold me every moment. You hold my every moment. You call me release. You call
Okay, praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa umaga ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkat ikaw po ay Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa amin. Diyos na may kontrol lahat ng bagay. Bagamat meron po mga kabuluhan nangyayari sa aming bansa, meron kabuluhan nangyayari sa buong mundo, Panginoon, you are in control ng Diyos. At lahat po ng bagay ay nangyayari sapagkat pinahintulutan mo po ng Diyos. Meron kang layo rin, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at maraming salamat, Lord, at sapagkat kami po ay pinigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi sa pong karangalan, pribileyo pag-aralan ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay. Ang salita mo ay totoo. Ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil sa tamang aming pag-aaralan, niling po namin ang kapangyarihan ng banal ng Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang gusto po namin maunawaan at maisagawa. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umaga nito. Ang kaaway siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin. Di aking pinapawalang bisa sa pangalan I declare it, darling Lord, in Jesus' name. Dahil parang na Espiritu, ikaw mo sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katanggumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpak po sa Panginoon. Hebrews chapter 11, begin verse 17. Ito po sinasabi, babasahin po sa English, New International Version. Ito po sinasabi, by faith, Abraham, when God tested him over Isaac as a sacrifice, he who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be born. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal at makapangyarihan salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Hallelujah. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan is ang questioning obedience to God's command. Walang tanong na pagsunod sa utos po ng ating pong Panginoong Diyos. Dito po sa ating passage na binasa ay ipinakita po ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod sa Diyos na wala pong tanong. Sapagkat ang sabi po sa kanya ng Panginoon, pag binasa natin Genesis chapter 22 verse 2, sabi ng Panginoon sa kanya, isama mo ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Pumunta kayo sa lupain ng Moriah, umakay kayo sa bundok at ihandog mo siya sa akin. Yung po yung utos, ihandog, burn offering. Handog na susunugin. Ibig sabihin, papatayin ni Abraham ang kanyang anak bilang handog sa Panginoon. Yun po yung utos sa kanya. Siya po ay sumunod ng walang tanong. Isa po kasi paraan para po natin maipakita yung ating pananampalataya sa Diyos ay yung pagsunod sa utos ng Diyos na walang question, walang tanong-tanong. Ang tanong, gaano po tayo kamasunurin sa Diyos? Tayo po ba ay sumusunod sa utos ng Diyos na talagang walang tanong? Halimbawa po, tayo po ay sinabihan ng Panginoon na gawin natin ito. Tayo po ba ay sumusunod sa Diyos na talagang no question asked, Lord, sige po, Lord, gagawin ko, Panginoon. O minsan tayo po ay nagtatanong, lalo na kapag ang sinasabi ng inuutos ng Panginoon ay nagko-kontra o nagko-contradict sa ating gusto. Kasi minsan may inuutos sa Panginoon sa atin, may pinapagawa na nagko-contradict, kumo-kontra sa gusto natin. Kaya minsan, sa halip na tayo po ay sumunod, tayo po ay nagtatanong, kinu-question natin ang Panginoon. Tayo po ba ay naka-experience ng gano'n?
O kapag narinig mo yung tinig ng Diyos, sinabi ng Diyos na gawin ito, walang tanong-tanong, Lord, gagawin ko po. At yung sinabi natin kanina, pinakita po ni Abraham ang kanyang dakilang pananampalatay, great faith sa Diyos, nang sinunod po niya yung utos ng Diyos na i-sacrifice ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak sa Isaac as a burnt offering without question. Pero kung pag-aaralan po natin at titingnan natin, lahat ng reason, lahat ng dahilan ay na kay Abraham para questionin yung utos po ng Panginoon. Sabi sa kanya, ihandog mo yung pinakamamahal mo kaisa sa anak. Burn offering, papatayin ka, susunugin. Lahat ng reason na sa kanya para po siya mag-question sa Panginoon. Sapagkat nung ipinanak po si Isaac, matanda na po si Sarah. Almost 100 years old na po si Abraham. Si Sarah po 90 years old. Kung sinabi ng Panginoon na kay Abraham na ang magiging lahi mo, magiging kasandami ng bituin sa langit, magiging kasandami ng buhangin sa karagatan, siya po ay 75 years old. Almost 25 years silang nag-intay bago ipinanganak si Isaac. 25 years na pag-intay. At pagkatapos, sasabihin ng Panginoon, ihandog mo sa akin as a burnt offering. Papatayin at sunugin. Di ba? Siguro kung tayo yun, baka nagtanong sa Panginoon, bakit po? Ang tagal po namin inintay yung anak na yan. 75 years old po sinabi sa akin, almost 100 ako nung pinanganak. Mahal na mahal namin Panginoon, kaisipan. Pero bakit? Ipahandog mo at susunugin, burnt offering. Nasa kanyang reason tayo, baka tayo po ay magtanong sa Panginoon. Pero si Abraham, hindi po siya nagtanong kay Lord. Sinunod niya po yung utos ng ating Panginoon Diyos. So yung pong willingness ni Abraham, na sundin yung utos ng Diyos without question, maaari po natin sabihin, ito po marahil isa sa ultimate example of faith and obedience outside Jesus Christ na makikita po natin sa Bible. Kasi po yung ultimate example ng faith and obedience walang iba kundi si Kristo, ating Panginoon. Kasi ang kanyang obedience nagdala po sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Pero outside Jesus Christ, yung pong ginawa ni Abraham, ay masasabi po natin isa sa pinaka-ultimate example of faith and obedience na makikita po natin sa Bible. So pag-aralan po natin ating talatang binasa, Hebrews chapter 11 verse 17 hanggang 19. Tingnan po natin kung ano po yung matututunan natin kay Abraham nung kanya pong kusang loob na inihandog ang kanyang anak doon po sa Mount Moriah na utos po ng Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 17a. Sabi po dito, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. At tinagalog po natin sa pamagitan ng pananampalataya, nung sinubok ng Diyos si Abraham, inihandog niya. Sabi po dito, inihandog niya as sacrifice. So number 1 na pwede po natin matutunan, kinikilala po ng pananampalataya na kung minsan ay sinusubok tayo ng Diyos. Faith recognizes that sometimes God tests us. So ito po yung unang aral. Matututunan natin. Kinikilala ng pananampalataya na minsan sinusubok po tayo ng Diyos at yan po yung nararanasan natin. Hindi po kailanman intensyon ng Diyos na talagang isakripisyo o patayin ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Hindi po intensyon ng Diyos yun na talagang ihandog at patayin. Basahin po natin sa Genesis chapter 22 verse 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Take your son, your only son Isaac, whom you love, go to the region of Moriah, sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains I will tell you.
isama mo ang yung nag-iis at pinakamamahal na anak, pumunta kayo sa lupsuro kayo ng muraya, umatay ko sa bundok na itutulog at ihandog sa akin as a burn offering. At yung sinabi po natin kanina, hindi po intensyon ng Diyos na talagang patayin ni Abraham ang kanyang anak bilang handog sa Panginoon. Siya po ay sinusubok ng ating Panginoong Diyos para mapatunayan kung talagang mahal ni Abraham ang ating Panginoon. Sino ba ang mas mahal ni Abraham? Ang kanyang kaisa-isang anak o ang Panginoong Diyos? Ang Diyos ba ay pinakamalagang bagay sa buhay ni Abraham? Ang Diyos ba ang number 1, numero 1 sa buhay ni Abraham? So sinusubok po siya ng Panginoon para mapatunayan kung gaano yung pagmamahal ni Abraham sa Panginoon. At napatunayan po sapagkat walang tanong-tanong ihanyan po niya si Abraham, si Isaako, doon po sa bundok ng Moriah. Yung the word tested, sa binasa po natin talata, sa verse 17, by faith, when God tested him, the word tested means to test, to examine, to make a trial of something. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng tested, subukan, suriin, gawing pagsubok sa isang bagay. Subukin, suriin. At minsan, ito po'y nangangaulang din minsan ng tuksuhin. Kapag ito po ay gagamitin para akitin ng isang tao na gumawa ng mali. So minsan yung pong salitang tested, ang ibig sabihin to tempt. Pero maliwanag kung sinasabi ng Bible na ang Diyos po ay hindi po nanunuksos kanino man para gumawa ng masama. He was not tempting Abraham. Sinusubukan niya po si Abraham, sinusuri niya po si Abraham. Ang Diyos ba ang tunay na mahalaga sa buhay ni Abraham sa lahat ng bagay? At yung po rin ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ba ang pinakamahalaga sa atin sa lahat ng bagay? Sa lahat? Ang Diyos ba ang number 1 sa buhay ni Abraham? Tinetesting po. Ang Diyos ba ang number 1 sa buhay natin? Kung si Abraham itinesting ng Panginoon, para mapatunayan kung talagang mahal ni Abraham ang Diyos, para mapatunayan kung ang Diyos ang number 1 sa kanyang buhay, darating isang araw, susubukin din tayo ng Panginoon. Para malaman natin kung sino ba talaga yung pinakamalaga sa ating buhay. Para malaman natin kung ang Diyos talaga yung pinaka number 1 sa buhay po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam po ni Abraham, alam po ng Diyos na mahal ni Abraham yung kanyang anak. Kasi kaisa-isang anak. Figuratively speaking. Kaisa-isang anak. Alam ng Diyos yan. Yan ang hinaling po ng Diyos na ihandog si Abraham sa kanya. Kanya pong sinusubukan yung devotion ni Abraham sa kanya at kanya pong sinubukan yung pananampalataya at yung pagsunod ni Abraham. At si Abraham po ay sumunod. Nakapasa po si Abraham sa testing po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Nakapasa po siya sa testing na ipakita niya na ang Diyos ang number 1 sa kanyang buhay. Na ipakita po niya na ang Diyos ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Kaya sa ating pong sarili, tayo lang po ang nakakaalam at ang Diyos. Sa ating sarili, pwede natin tanongin yung sarili natin. Ang Diyos ba talaga ang pinakamahalaga sa aking buhay? Ang Diyos ba talaga ang number 1 sa aking buhay? Ang nakakaalam po niya, walang bago diyang Diyos at tayo po. Kasi alam natin yan eh. Alam natin sa sarili natin kung si Lord ang number 1. Alam natin sa sarili natin kung si Lord ang pinakamahalaga sa ating pong mga buhay. Amen. Tayo rin po ay sinusubok ng Diyos upang malaman po natin
kung ano ang nasa puso natin. Alam po ba natin kung ano nasa puso natin? Malalaman po natin kung ano ang laman ng ating puso kapag dumating po yung pagsubok ng buhay na yung pananampalataya ng hinayanig na. Doon po natin makikita yung kung ano talaga yung laman ng puso natin. Kasi hindi po natin malalaman ang laman ng puso natin kapag maganda yung takbo ng buhay natin. Pag smooth ang Christian life, hindi natin makikita kung ano naman. Makikita po natin, malalaman natin kung ano ang tunay na laman ng puso natin kapag dumating po yung mabigat na pagsubok sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Katulad na sinabi po natin kanina, minsan, tayo po ay tetestingin ng Panginoon. Susubukan po ng Panginoon para mapatunayan po natin kung talagang mahal natin si Lord. Susubukan po tayo ng Panginoon na i-give up natin. I-sacrifice po natin yung isa sa pinakamamahal natin sa buhay. Ano man yung mahal na mahal natin. Minsan darating ang oras na susubukin tayo ng Panginoon. I-sacrifice mo, i-give up mo para mapatunayan ng Diyos kung talagang mahal talaga natin siya. Para mapatunayan ng Diyos kung talagang susunod po tayo sa Kanya. Pero marahil ay magtataka, bakit kinakailangan gawin ng Panginoon niya? Bakit kinakailangan pahilingin sa atin na i-give natin ang malagang bagay para mapatunayan lamang kung mahal natin siya? Bakit kinakailangan gawin ng Panginoon? Hindi ba po ang Diyos ay all-knowing? Dahil sa all-knowing, alam na alam niya kung mahal talaga natin siya o hindi. Pero bakit po kinakailangan gawin ng Panginoon yun? Amen. Alam na alam po ni Lord na talagang kung mahal natin siya o hindi. At alam din ng Panginoon kung tayo ipapasa sa kanyang testing o hindi. Pero bakit po ginagawa ng Panginoon? Para mapatunayan po ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. At isa pa sa napakaraming pagkakataon ay hindi po natin alam na yung mga testing sa buhay natin is for our own benefit, para sa ating sariling kapakinabangan. Kasi minsan iba yung dating sa atin eh. Pag may dumating na pagsubok, ang tingin natin para tayong pinaparusahan ng Panginoon, para tayong pinabayaan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, alam mo pagsubok, gaano makatipid yung pagsubok, it is for our own benefit, para po sa ating sariling kapakinabangan. Amen. Kasi dito, mapapatunayan ng Diyos kung talagang mahal natin siya. Amen. Doon mapapatunayan po ng Panginoon. Ito pa isang bagay. Hindi po tayo sinusubukan ng Diyos para malaman ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam na po ni Lord yung laman ng puso natin. He knows everything. Ulitin po natin. Hindi po tayo tinetesting ni Lord o sinusubukan ni Lord para malaman niya yung laman ng puso natin. Alam na po ng Panginoon ang laman ng puso natin. Maging sa mga oras po ito, alam ni Lord kung ano yung iniisip mo. Alam ni Lord kung anong gagawin mo pagkatapos ng gawain ito. Alam ni Lord. Maging yung bilang ng mga buhok natin, alam ng ating pong Panginoong Diyos. Alam na alam niya po yan. Tayo po'y tinetesting ni Lord, hindi para malaman ng Lord ang puso natin, hindi para malaman po natin kung ano ang laman ng mga puso po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tanong, alam po ba natin talaga yung laman ng puso natin? Mahayag po yung laman ng puso natin pag dumating po yung pagsubok ng buhay. Na talaga bang mahal natin ng Panginoon? Talaga bang susunod pa tayo sa Panginoon? Talaga bang maglilingkod pa tayo? Talaga bang dadalo pa tayo sa gawain? Pag nakaranas po tayo ng mabigat at pagsubok sa buhay? Amen. Kalimitan po kasi, sa pamagitan mismo ng testing sa ating buhay,
habang ating pong ine-exercise ang ating faith at obedience to God, yung ating pong pag-ibig sa Diyos ay nagiging actual at real. Yun at magiging makatotohanan ng pag-ibig natin. Pag may pagsubok ng buhay kasi i-exercise natin. Yung pananampalataya at doon pumahayag yung pag-ibig po natin sa Panginoon ay totoo. Sa madaling salita, hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Panginoon kung wala pong pagsubok ng buhay. Di ba yung pagkalampag mo ng bigasan mo, wala ka nang isasahin? Nag-iinit ka ng tubig, magkakape ka, wala pa ng kape. Nag-init ka ng tubig, may kape nga, pag tingin mo wala namang asukal. Ngayon, sa ganung pagkakataon, magpapasalamat ba tayo sa Panginoon? Lord, maraming salamat sa kape, walang asukal. Maraming salamat, Panginoon, wala kaming bigas na isasayang. Maraming salamat. Makapagpupuri pa po tayo sa Panginoon, magpapasalamat pa tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat ang kinakain namin kanin ng ulam namin asin. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Kaya ka natin. Kaya doon po lalabas ang laman na mga puso natin sa ganong mga pagkakataon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tinetesting ng Panginoon para mapatunayan kung gaano natin siya kamahal. Ang sabi po ni Pastor Ray Fowler, love untested and untried is love unactualized. Ang pag-ibig na hindi sinubok, hindi tinesting, ay pag-ibig na hindi na isagawa. Love untested and untried is love unactualized. Kinakailangan meron pong testing. Di ba sa mag-asawa? Para mapatunayan mo mahal yung asawa, meron testing. Di ba? Halimbawa yung asawa si Muelto. Pag uwi sa bahay, walang maiintriga. Kasi nakupo sa barkada. Masasabi mo ba sa asawa mo, Be, Be, I love you. Mas wala kang inuwang sweldo. Be, I love you. Doon pa masusubo. Miskin pagmamahal natin sa asawa sa ating kapwa, masusubo. Pero may ganong pangyayari. Galing ka sa trabaho, lalaki ka, nag-overtime ka, pagod ka. Pagdating mo doon, walang kanin, walang ulam, yung asawa na sa kapitbahay, nagmamalites. Pagtapos pumunta ka doon sa kapitbahay, sabi mo sa asawa, Be, walang kanin, I love you. Masasabi po ba natin? Doon po matetesting, mapapatunayan yung pagmamahal natin kapag meron pong pagsubok. Ang sabi ng Bible, magsasama kayo sa hirap at sa ginawa, till death do us part. Ang kakamatayan. Hindi pa namamatay, iwanan mo na. Di ba? Maging sa Panginoon. Mapapatunayan natin yung pagmamahal natin sa Diyos kapag meron pong pagsubok tayong pinagdadaanan. Na masasabi natin, Lord, thank you. May pera o wala, praise the Lord. May sakit o wala, praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ang sarap ng ulo ko, Panginoon. Yung totoo, linigyan ko ng tubig, linigyan ng asin, nagpasalamat ko, Lord. Napakasarap, maraming salamat. Ano kaya ang iisipin ng Diyos na gano'n ang kinakain mo, pagtapos maligaya ka, masaya ka, nagpapasalamat kayo. O at kumakain ka, ganito, ano naman yan? Susweldo ko lang. I-interview ko lang ng pera, Be. Pagtapos lang ng ulam. Amen. Yun po ay bahagi ng buhay, pinagdasaan natin. Para mapatuloy pagmamahal natin sa ating anak, sa ating pamilya, higit sa lahat sa ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ang sabi po ng Panginoon kay Abraham, ang hiniling ng Panginoon kay Abraham, offer your one and only son as a burnt offering. Hiniling ng Panginoon kay Abraham. Ano kaya ang pwedeng hilingin sa atin ng Diyos na i-give up natin, i-sacrifice natin para mapatunayan ng Panginoon na mahal natin siya? Maaring hilingin ng Diyos na i-give up natin, i-sacrifice natin yung lifestyle natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maaring hilingin ng Panginoon na i-give up mo yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon. I-give up mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. I-give up mo kung kinakailangan, isa kasi merong i-give up mo yung trabaho mo para makapag-concentrate ka sa Panginoon. Ang tanong, susunod ba tayo ng walang tanong-tanong kay Lord? Ano ba sinabi ng Panginoon? Iwanan mo yung lifestyle mo na hindi ka lugod-lugod sa atin. Susunod ba tayo ng walang tanong? Sinabi na iwanan mo yung trabaho mo. Mag-concentrate ka sa akin. Susunod ba tayo ng walang tanong? O magtatanong tayo, Lord, bakit po? Bakit po kinakailangan gawin yan? Kaya nga may testing eh. Ang pananampalataya, mapapakita po natin kapag tayo sumunod sa utos ng Diyos na walang tanong, mahirap man o madali. Walang kay Abraham, mahirap po yung kanya. Papatayin mo yung anak mo eh. Pero sumunod po siya para at napatunayan po ng Diyos na talagang mahal po siya ni Abraham. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng 1 Peter 1:7, those have come so that you may have faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. So tayo pinapadaan sa apon ng pagsubok para maging dalisa. Yung pong ginto, pinapadaan sa puyan para mawala yung mga dumi. Tayo pinapadaan sa apoy ng pagsubok para malinis at mapatunayan kung talagang purong ginto po tayo. Para mapatunayan kung talagang mahal po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. God must be first in our lives. Ang Diyos ang dapat una sa ating buhay. First love natin si Lord. Second love natin yung pamilya natin. Yung asawa mo, dapat second love mo lang yan. Ang first love si Lord. Amen. At minsan, tinetesting tayo ng Panginoon para bigyan tayo ng pagkakataon na ilagay natin siya na una sa ating buhay. Minsan may testing si Lord eh. Para bigyan tayo ng pagkakataon na ilagay natin sa na una na pangunahin sa ating pong buhay. At pag dumating po yan, we must choose to obey God without questioning. Na walang tanong-tanong. So yun po yung una natin matututunan. Faith recognizes that sometimes God tests us. Kinikilala pa ng pananampalataya na minsan sinusubok tayo ng Panginoong Diyos. Pangalawa po na pwede natin matutunan, Hebrews chapter 11, verse 17b hanggang 18. Ito ba sinasabi? He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God said to him, it is through Isaac that the offspring will be reborn. So pangalawa, faith obeys God even when we don't understand. Ang pananampalataya ay sumusunod sa Diyos miski hindi natin naunawaan. Naintindihan mo ba natin? Ang sabi po dito sa verse 17, he who had received a promise, siya na tumanggap ng pangako. Abraham was willing to sacrifice his one and only son. Ang dasang sacrifice.
Ang sabi po sa verse 17b, he who had received a promise, siya na tumanggap ng pangako. Ano pong pangako ang tinanggap ni Abraham? Ang pangako na ang kanyang lahi ay magsisimula kay Isaac, na kay Isaac magmumula yung kanyang lahi. So ang si Abraham tumanggap ng pangako patungkol sa future generation na magmumula kay Isaac, na siya po nga na magamana na lalapinan at magiging dakilang bansa. Yun po yung pangako kay Isaac, magmumula ang lahi, sabi ng Panginoon, ang lahi mo'y magiging kasandami ng buhangin sa karagatan, magiging kasandami ng pagkain sa langit, at yung lahi na sinasabi na magmumula kay Isaac. Yun yung pangako, kay Isaac magmumula ang lahi sinasabi ko. So dahil po dyan, si Abraham ay naging caretaker and keeper of that promises. Naging caretaker siya, tagapag-ingat itong pangako na kay Isaac magmumula yung lahi. Ipinagkatiwala po ng Panginoon si Isaac sa kanya. At siya po'y responsable na ingatan, pangalagaan, bantayan si Isaac bilang pagtupad sa pangako. Kasi ang pangako ay Isaac magmumula yung lahi. So bilang caretaker, iingatan niya, papangalagaan niya si Isaac, sapagkat ang pangako po ng Diyos kay Isaac magmumula ang lahi yung sinasabi ko. Hebrews 11:17, letter B, he who had received the promise was about to sacrifice his one and only son. Isa naman talaga ang anak ni Abraham. Literally speaking, hindi po si Isaac ang one and only son. Literally. Kasi meron po siyang isang anak. Sino? Si Ismael. Pero si Ismael, hindi po anak ni Abraham kay Sarah. Anak ni Abraham si Ismael doon po sa alipin ni Sarah, si Hagar. At alam niyo po ba ang si Ismael? Si Ismael ang pinagbulan ng angkan ng Arabyo. Ng mga Muslim na naging tinik sa lalamunan ng bansa. Ito nga nagigera, Israel, kalaban ng Iran. Yung pong Iran, Saudi Arabia, yung po ay lahi ni Ismael. Anak ni Abraham kay doon po sa alipin ni Sarah. Pero may pangako kaya nga po ang Arabian Country, may pangako sila, pagkapalay magiging dakilang bansa kayo. Yung po yung pangako nito sa Bible. Kasi anak din po siya ni Abraham. So ganito po yan. Ang pangako po ng Panginoon kay Abraham, yung countless generation, hindi kung kaninong anak, kinakailangan yung anak na magmumula kay Sarah. Kaya yung pong son of promise, walang iba kundi si Isaac. Kasi yung po yung pinangako ng Panginoon. Sabi po ng verse 18, it is through Isaac that your offspring will be born, na kay Isaac magmumula ang dating sinasabi ko. So figuratively speaking, Isaac was Abraham's one and only son. Figuratively speaking. Sa tuwa ipinanak ni Sarah na sila pa yung matanda na. Isaac was a born of promise. And yet, Abraham, the caretaker and keeper of the promise of God, was about to sacrifice his one and only son in obedience to God's command. Caretaker siya, tagapag-alaga ng pangako ng Diyos, isasakripisyo niya as a burnt offering. Napakahirap kay Abraham na sundin o isacrifice yung kanyang kaisilangan. Kasi bakit? Kasi sila pinagkakita almost 25 years yung ipinag-intay ni Abraham at ni Sarah para maipanak si Isaac. Isaac was a miracle baby. Bakit po miracle baby? Matanda na. Nung pinanak si Isaac, 99 years old na si Abraham. Si Sarah ay 90. At higit sa lahat, si Sarah po ay bao. Kaya nga po miracle baby. Ipinanak na matanda na sila, si Sarah po ay barren, bao. Miracle baby. Kaya nga po, sa matapos yung napakatagal
na dumating si Isaac, biglang sasabihin ng Panginoon, sacrifice your son as a burnt offering. Napakahirap. Halimbawa ikaw, nag-asawa ka, ang tagal mong ginaganak, alos 25 years na nagkanak kayo. Biglang sasabihin siya ng i-sacrifice mo ang iyong anak sa akin para mapatunayan na as a burnt offering, papatayin mo. Hindi ka kaya magtanong. Si Abraham po hindi nagtanong. Without question, sumunod po siya sa Panginoon. But after all these years of waiting for Isaac, God was asking Abraham to offer him as a sacrifice. It didn't make any sense. Parang, bakit? Di ba? Bakit doon? 25 taon nag-intay. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, i-offer mo siya, patayin mo, saksakin mo, sunugin mo. Hindi kayo, ha? Bakit? Hindi po siya nagtanong. Walang tanong-tanong, sinunod po niya. Isaac was the key to the fulfillment of God's promise. Si Isaac, so ang ibig sabihin, ulitin natin, for 25 years na maghihintay, mahal na, biglang sasabihin ng Panginoon, i-offer mo siya sa akin as a burnt offering. Mahirap, pero po sinunod ni Abraham. Si Abraham po willing i-sacrifice ang kanyang anak na si Isaac. Abraham was willing to offer his one and only son as a sacrifice even though he don't understand. Hindi niya, ang hirap unawaan. Hindi niya naunawaan. Ang tagal mo nag-intay ng anak, pagkatapos i-offer mo papatayin. Pero si Abraham willing to sacrifice even though hindi po niya naunawaan. Minsan mayroong utos ang Panginoon na minsan hindi po natin maunawaan kung bakit ipinapagawa ni Lord. Pero kinakailangan willing din tayo sumunod. Si Abraham po ang hirap nun. Hindi niya maintindihan pero siya po ay sumunod. Isaac was the key to the fulfillment of God's promise. Siya po yung susi. Nakatuparan ng pangako sa pagkansabi po ng Hebrews 11:18. It is through Isaac that your offspring will be. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko. Meron pong conflict. Ang conflict po dito, hindi po sa pamagitan ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos at yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Hindi po yun ang conflict. Ang conflict po dito parang may contradiction doon sa pangako ng Diyos at sa utos ng Diyos. Ulitin po natin. Ang conflict dito, hindi lamang po yung pagmamahal sa pagitan ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos at yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Ang conflict dito, yung pangako ng Diyos at yung utos ng Diyos parang may contradiction. Bakit po may contradiction? Ang pangako ng Lord kay Isaac, magmumula yung lahing sinasabi ko. Ang utos ng Diyos, ihandal mo sa akin, papatayin as a burnt offering. Parang may contradiction. Kung kay Isaac, magmumula yung lahi, tapos sabi ng panaiyan ito mo sa akin patayin. Paano na yun? Di ba? So hindi po na may conflict, hindi na uunawaan ni Abraham kaya pero sumunod pa rin po siya sa Panginoon. Miski hindi niya na uunawaan. Kasi kung tayo mag-iisip, sabi ng Diyos, sa aking anak, magmumula yung maraming lahi. Pagtapos intusan na papatayin mo ang iyong anak. Paano sisigurin lahi sa anak kung papatayin yung anak mo? So may conflict. Mahirap unawain, pero sumunod pa rin po si Abraham. Siya po ay willing na sacrifice. Sa atin po kasi, ang conflict ng obedience natin sa pagitan ng utos ng Diyos sa pagitan ng kung anong desire natin. Yun po yung conflict. Sa madaling nata, ang conflict sa ating obedience, yung gusto ng Diyos at yung gusto natin. Yun ang conflict eh. Yung gusto ng Diyos at yung gusto natin. Kasi yung gusto ng Diyos, minsan hindi natin gusto. Kaya nagko-conflict. Pero sinasabi ng
na miski yung pong inuutos ng Diyos ay nagko-compete doon sa desire natin, kumukontra sa gusto natin, bilang anak ng Diyos, dapat pa rin tayong sumunod, miski hindi natin makunuhan. Di ba yung kasi ang problema eh? Nagkokontrahan. Ito ang gusto ng Diyos, ito yung gusto natin. Sino dapat masunod? Yung gusto ng Lord. Sabi ng Panginoon, every Sunday, dumalo ng gawain. Ang sabi mo, paminsan-minsan na lang. So yung ating pong gusto, kumukontra sa gusto ng Panginoon. Pero dahil tayo anak ng Diyos, katulad ni Abraham, miski kumukontra na eh. Sumunod po siya sa pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun ang conflict. Pero ito sinabi natin, mas matindi yung conflict ni Abraham. Amen. Conflict between God's command versus God's promise. This took far greater faith to obey. May contradictionality po natin para maintindihan natin. Ang pangako ng Panginoon kay Isaac, magmumula yung lahi mo. Yung sinasabi niyang, kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa pagkataan ng magiging lahi, magmumula kay Isaac. Ang utos ng Diyos, yan doon sa patayin mo. So may contradiction. Pero bagamat hindi niya nauunawaan, sinunod niya rin pa yung utos ng Panginoon. Kung si Abraham po ay nagkaroon ng pananampalataya na sumunod sa utos ng Diyos, kahit na ituloy kung nagko-contradict sa pangako ng Diyos, pwede rin po tayo magkaroon ng pananampalataya ang sumunod sa utos ng Diyos, miski ang utos po ng Diyos ay kumukontra sa kagustuhan natin. Amen. Yung kagustuhan ni Lord ang mas makakabuti sa atin kaysa kagustuhan natin. Amen. Kung ano yung gusto ni Lord, pinaunahin natin. Kasi mas makakabuti po sa atin yung kagustuhan po ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung si Abraham po tinawag ng Diyos to obey, miski hindi niya naman, pero tinawag ng Lord. God called us to obey even when we do not understand. Tinatawag din po tayo ng Panginoon. May pagkakataon po kasi na may pinapagawa si Lord sa atin na hindi natin maintindihan kung bakit natin gagawin. Pero miski hindi natin naiintindihan dahil utos ng Panginoon, kinakailangan po natin sundin sa kahit po ay makabuti sa atin. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso and lean not in your own understanding. Sabi ng Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Ang aking isipan ay mas mataas sa inyong isipan. Ang aking kaparaanan ay mas mataas sa inyong kaparaanan. Kung papaano ang langit ay mas mataas sa lupa, ganun din ang aking kaparaanan, mas mataas sa inyong kaparaanan. Ang aking isipan, mataas sa inyong isipan. So sino po tayo para questionin ng Panginoon? Mas mataas ang isipan niya, yung kaparaanan. Sino po tayo para questionin si Lord? God knows what is best for us, far better than we know. Mas alam po natin yung makakabuti sa atin nang higit sa alam po natin. Akala natin yung makakabuti sa atin. Pero ang Diyos po nakakalang po yung makakabuti sa atin. Para po natin ang Panginoon. Proverbs 17, B hanggang 18 umuli. He had received the promises, was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be born. Abraham may not have understand, but he still obeyed. Hindi niya po naunawaan, pero sumunod pa rin po siya. Faith obeys God even when we don't understand. Amen. So yun po yung pangalawa. Una natin matutunan, faith recognizes that God sometimes tests us. Pangalawa, faith obeys God even when we don't understand. And number 3, Hebrews 11:19. Sabi pa ng Hebrews 11:19, Abraham reasoned that God could raise the dead.
And figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. Sa Tagalog, naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Pangatlo po, faith, trust God to work out all the details. Ang pananampalataya po ay nagtitiwala na ang Diyos ang gagawa ng lahat ng detalye. Yung mga detalye kung bakit hindi mo naunawaan, ang Diyos po ang kikilos para maunawaan po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayon po sa Genesis chapter 22, ang paglalakbay po ni Abraham at Isaac patungo doon sa place of sacrifice sa Mount Moriah, 3 araw ang paglalakbay. 3 araw. Mula sa kanila, 3 araw patungkol doon sila tabing ng Mount Moriah, 3 araw na paglalakbay. Ako'y naniniwala na nagkaroon ng sapat na panahon si Abraham para mag-isip. Kasi iyahandog mo yung anak ko, papatayin mo eh. Susunod araw na paglalakbay, bagamat hindi mo sinabi ng Bible eh. Hindi sila, patatarong araw yung paglalakbay, tapos naandun sila eh. Hindi sinabi ng Bible kung ano yung iniisip ni Abraham ang naglalakbay sila. Kasi ikaw. Papatayin mo yung anak mo, 3 araw yung paglalakbay. Maglalakbay ko, titigaw, sabi mag-iisip ka. Pero hindi sinabi ng Bible kung ano iniisip ni Abraham. Pero naniniwala po ako na nag-isip siya. Maaaring hindi po ma-reconcile. Maaaring hindi po ano tawag sa reconcile? Maaaring hindi po niya ma-reconcile yung pangako at yung utos ng Diyos. Hindi niya mapagtugma. Ang hirap pagtugma eh. Ang pangako po ng Diyos, it is through Isaac that your offspring will be reborn. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi mo. Ang pangako ng Panginoon, ang utos ng Diyos, sacrifice Him as a burnt offering on the mountain, I will show you. Ang hirap i-reconcile. Ang utos, ang pangako kay Isaac, magmumula ang lahi, ang utos, ihandog mo siya sa akin. Abraham did not know, hindi po alam ni Abraham kung ano ang gagawin ng Panginoon. Kung ano ang hindi niya po alam. Pero si Abraham ay determinado. Determinado po siya na sumunod sa Panginoon at nagtiwala po siya na ang Diyos ang bahala, ang Diyos ang gagawa ng lahat ng detalye para maunawaan po niya. Sabi po sa verse 19, Abraham reasoned that God could raise the dead. Naniwala si Abraham na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Ang sabi po ng verse 19, Abraham reasoned. Ano sa Tagalog na lagay? Pag tingin mo sa reason means to determine, to calculate, to judge, magtukoy, magkalkula, magusga. It is a word which always deal with reality. Salitang tumutukoy sa realidad, sa katotohanan. It is the word that refers to solid facts. Solidong katotohanan based on evidence. Ito po yung ibig sabihin ng reason. Nakabase sa ebidensya, tumutukoy sa solidong katotohanan. Abraham was about to sacrifice Isaac. Bakit po siya willing to sacrifice Isaac? Sapagkat he reasoned out na pwedeng buhayin ng Diyos si Abraham as Isaac. Nag-reason siya, ibig sabihin, kung sakaling mapapatay niya si Isaac, kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Kasi ang pangako kay Isaac magmumula yung lahi. Kaya kasi willing eh. Kasi yun ang nasa isipan niya na kayang buhayin. Kung patayin ko man ang aking anak, bubuhayin ito ng Diyos sapagkat ang sabi ng Diyos ang pangako kay Isaac magmumula yung lahing sinasabi ko. Amen. Ano kaya ang iniisip ni Abraham rahim? Isaac was the son of promise. Anak ng pangako sa pangako. Ang pangako para magkaroon ng katuparan,
kinakailangan magkaroon ng anak. Sabi kay Isaac kung lahi-lahi. At nung sa mga panahon ito, wala pang asawa pa si Isaac, bata pa, wala pa siyang anak. Pagkatapos sabi ng Panginoon, offer him as a burnt offering. Kung si Isaac po ay mamamatay bago magkaanak, yung pangako ng Diyos magiging null and void. Yun ang nasa isipan marahil ni Abraham. Kung si Isaac ay mamamatay bago magkaanak, yung pangako ng Diyos magiging null and void. Unless, maliban na siya ay buhayin muli ng Diyos. Yun ang nasa isipan ni Abraham. Ibig sabihin, si Abraham po ay sumunod sa utos ng Diyos, pero hindi nawawala sa kanya yung paniniwala sa pangako ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Na kay Abraham o kay Isaac, mabumula yung lahing sinasabi mo. Amen. Abraham believed God's promise and therefore reasoned that God must have power to raise the dead. This is a remarkable faith. Bakit? Wala pa pong nangyaring binuhay nung panahon na yun. So wala pong president yung paniniwala ni Abraham na bubuhay ng Diyos. Kasi wala pong binubuhay nung panahon na nasa patay. Kaya yun po yung pananampalataya ni Abraham. Yet Abraham reasoned that God could raise the dead. Kung sakali na mapapatay niya si Isaac, muling bubuhayin ng Panginoong Diyos. So ibig sabihin, habang siya'y sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po nawawala yung kanyang isipan sa pangako ng Diyos na kay Isaac magmumula yung lahi. Naunawaan niyo po ba sinasabi ko? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Genesis, tingnan po natin yung pananampalataya ni Abraham. Genesis chapter 22 verse 5. Sabi dyan, Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. The boy and I will go over there to worship, then we'll come back to you. Sabi ni Abraham, dito na lang kayo, pupunta lang kami ng bata doon, at babalikan namin, ano sabi, babalikan namin kayo. Ang sabi ni Abraham, babalikan namin kayo. Alam na alam ni Abraham na papatayin niya yung kanyang anak. Pero sinabi niya sa kanyang alipin, diyan na kayo at babalikan namin kayo. Amen. Abraham knows he is about to sacrifice Isaac as an offering, and yet he still tells the servant, We will come back to you. Ito pong sarili na nagpapakita that Abraham, in obeying God's command, never stopped believing God promises. Ito sinabi natin. Nung siya ay sumusunod sa Panginoon, hindi tumitigil yung kanyang paniniwala sa pangako na kay Abraham o kay Isaac magmumula yung dahing sinasabi ko. Romans 4:17. This about Abraham. He is our father in the sight of God, in whom we believe, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they are not. Even though God promised and God's command seems to be in direct conflict with each other, Abraham chose to believe God's promise and to obey God's promises. He trusted God to work all the details. Amen. At ang Diyos po kumilos. Kaya anong talagang willing po siyang saksakin patayin Pagdating niya punto sa bundok Moriah, suppose, pabinasa po natin sa Genesis, may dala silang panggatong. Inilatag yung panggatong, pagkatapos tinalian si isa. Inilatag, pagkatapos sasaksakin. Kasi nga, bang offering papatay, sasaksakin na po ni Abraham yung kanyang anak, isa pong tinig mula sa langit, ang anghel sabi, Abraham, Genesis chapter 22, begin verse 10. Sabi doon, Abraham, huwag mong patayin ang iyong anak. Huwag mo siyang saktan sapagkat ipakita mo na ikaw ay handang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait ang iyong isa-isang anak. At paglingon po niya, nakakita po sa lalaking tupa
na yung sungay nakasabit sa sanga, yung puong kinuha niya, sacrifice kapalit. Yung po yung sinunod niya, sacrifice kapalit ni Isaac. Paglingon po niya, merong lalaking tupa, sabi po dyan. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abram, Abram, he replied, here I am. Verse 12. Do not lay a hand on the boy or do not do anything to him, for I know that you fear God since you have not withheld your son from me. Verse 13. Abraham looked up and saw Aram. Sa kanya inawat ko yun paglingon po niya merong sabi sa Tagalog, lalaking tupa, yun po ang kinuha niyang substitute para kay salit na si Isaac po yung kanyang sulungin patayin, yung pong lalaking tupa ang kanyang inandong. God provided the ram as a substitute for Isaac. Amen. Kaya nga po ang Diyos ang kumilos. Miskin din niya na unuwag sunod po sa ang Diyos ang kumilos. Ang sinasabi po natin dito, habang sinusunod na yung utos ng Diyos, hindi po nawawala sa kanyang isipan yung pangako ng Diyos na kay Isaac, magmumula yung lain sinasabi niya. Isaac is a figure of Jesus Christ. Figure of Jesus Christ. Pag tinignan po natin, maraming makakayanin po na. Abraham offered his son and only son in obedience to God. Okay. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Abraham inoffer yung kanyang anak sa Panginoon. Sabi dito, for God so loved the world, inoffer ng Diyos ang yung isang anak, si Jesus Christ. Jesus and Isaac were both obedient sons of their parents even then. Masunurin. Isipin mo si Isaac, masunurin siya. Hindi ka sasasakin niyo natin po Masunurin siya. Jesus Christ. Abraham and Isaac and Jesus Christ were both obedient sons to their fathers even unto death. Abraham and Isaac had a 3-day journey to Mount Moriah before Isaac was vigorously raised from the dead. 3 araw yung kailang paglalakbay. Si Kristo, crucified, buried, and rose again after the 3rd day. Tinitingnan po natin yung pagkakahalintunan. After the 3rd day. Pero meron pong isang major difference between Jesus and Isaac. Meron pagkakaiba. Sa kaso po ni Isaac, God provided a substitute. Nag-provide po ang Panginoon ng substitute na lalaking tupa bilang substitute upang hindi po mamatay si Isaac, hindi ang papatay yung buong tupa. Meron ipinrovide na sacrifice. Substitute ang Diyos, kapalit Isaac. Nakikita po natin. Pero kay Kristo, nung ikinalala po na pala si Jesus Christ, hindi po nagpadala ng substitute ang Diyos, kundi si Kristo mismo ang naging substitute natin. Salit na tayo ang mamatay, si Kristo ang namatay. Ang Panginoon nag-provide ng substitute kay Isaac, hindi si Isaac naman. Nung pinadala si Kristo, hindi po nag-provide ng substitute, siya mismo ang naging substitute natin. Sa iyong namatay, salit na po tayo. God provided a substitute for Isaac so that we would not have to die. God provided Jesus as our substitute so we would not have to die. Amen. So Genesis chapter 20 verse 7 and 8, nagtanong po sa Isaac, tatay niya, nag-anak daw sila. Sabi niya, tay, nasaan po yung, meron na po tayong panggatong, meron na tayong apoy. Nasaan po yung iyahandog? Wala po sa isipan ni Isaac na sa iyong iyahandog. Sabi niya sa nagpisa na kung araw. Tayo, meron na po tayong panggatong, meron na po tayong apoy, nasaan po yung iyahandog? Sabi niya, God will provide. At nag-provide po ng pinrovide ng lalaking tupa, kapalit po ni Isaac. God provided the ram for Isaac today. But centuries later, God provided His Son as a savior for us. Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the Lamb that was slain before the foundation of the world. Amen. Sa po'y pinaslang para po sa atin. Amen. Si Abraham po, miskin din niya na unuwaan, sumunod po siya sa pinag-utos na without questioning. Tayo pa binamana ng palataya, marami po ba tayong bagay na minsan ay medyo yung ating pong
mga pananampalataya, yung ating pong pagsunod ay medyo hindi pa gano'n. Pero darating pong isang araw, katulad sinabi po natin, love and tried and untested is love. Ang pag-ibig na hindi na isa po. So darating po isang araw na tayo po hahamunin ng Panginoon na i-sacrifice po natin. Ano ba yung pinakamamahal mo sa buhay mo? Ano ba yung mahal na mahal mo na hindi mo kayang bitawan? Darating isang araw, hahamunin tayo ng Panginoon na i-give up siyang bagay na mahal na mahal natin para mapatunayan po natin yung pagmamahal po natin sa Panginoon. One of the ways we demonstrate our faith is by unquestioning obedience to God's command. Gaano po tayo kamasunurin sa Panginoon? Gaano po tayo kamasunurin? Ang Panginoon, tumitingin sa amin dito sa maliliit na bagay. Maliliit na utos, doon tayo tinitingnan. Kasi kung doon sa maliliit na utos, sa madaling utos, sumusunod tayo. Pagdating ng malaking mabigat utos, susunod pa rin tayo. Pero kung doon sa magaling utos, hindi na po tayo marunong sumunod. Ilalo, pag mabigat po yung utos. Pero ang pinaka-message po dito, ang tunay na pananampalataya na papakita natin, kapag sinunod po natin yung utos ng Diyos, maging mahirap nang walang tanong-tanong. Kasi alam natin, ito yung utos ng Diyos, alam po natin, ito po yung makakabuti sa atin. Sapat po ba yung pagmamahal natin sa Panginoon at willing po tayong i-sacrifice? Mukha isa-isa mong anak, halimbawa meron kang isang anak. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, anak, i-sacrifice mo lang para sa akin. Ano ba ang gagawin natin? Kaya ba natin? Kaya natin? Madali po magsalita. Di ba? Pero minsan may pagkakataon, hahamulin tayo eh. Katulad po ni Abraham. Di ba? I-sacrifice. Nung sumunod siya, iniligtas ng Panginoon, may ibigay na substitute. Minsan may ganun pangyayari. Hahamulin tayo ng Panginoon. I-give up mo yung negosyo mo, i-give up mo yung trabaho mo, sunod ka sa akin. Kaya ang tanong daw, tayo po ba ay susunod ng walang tanong-tanong? Kaya pag sinabi po ng panagawin natin ito, alam po natin ito'y mas makakabuti po. Alam mo ng Diyos ko rin makakabuti sa atin. Kaya sapat po ba yung pagmamahal natin sa Diyos at tayo ay willing i-sacrifice yung isang bagay na napakalaga sa atin kapag hiniling ng Panginoon. Kung kinakailangan, handa ba tayo ibigay yung ating buhay sa Panginoon? Madali magsalita, di ba? Madali po magsalita. Pwede lang, kaya kong ibigay. Kaya kong i-sacrifice lahat para sa Panginoon. Pero pag dumating ang oras, sinabihan ka ng Panginoon, doon po natin malalaman kung gaano natin kamahal ng Panginoon. Abraham teaches us that faith and obedience go together. Ang pananampalataya at pagsunod, hindi pwedeng maghiwalayan. Hindi pwedeng sumusunod ka pagkatapos wala ka pananampalataya. Hindi lang pwedeng may pananampalataya pero hindi mo nasunod. Magkasama ka. Pag may pananampalataya ka, siguradong susunod ka. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang faith and obedience. Faith recognizes that God sometimes tests us. Faith obeys God even when we don't understand. Faith trusts God to work out all the details. Hinahamon po tayo ng Panginoon na italaga po natin yung ating buhay na talagang handang sumunod sa Panginoon anuman ang hinihingi ng Panginoon. Ever tapos, anuman ang magiging halaga, anuman yung magiging sakripisyo, handa po ba tayong sumunod sa ating pong Panginoon? Amen. Faith, kaya papatunayan natin pananampalataya sa pamagitan po ng pagsunod sa utos ng Diyos na wala akong hinihiling na paliwanag. Kung tayo po si Abraham, baka humingi po tayo ng paliwanag sa Panginoon. Pero hindi po eh. Sinunod niya sapagkat alam po niya yung pangako ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay may pinagawa ang Panginoon na miski ito po ay kumokontra, miski ito po ay taliwa sa kanyang pangako, kumokontra sa ating gusto, ang pinakamandang gawin, sumunod po tayo sa Panginoon ang walang tanong-tanong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin lumayo.
natin. Numbers chapter 6, verse 22. Basahin po natin. Sige po. Handa na tayo tanggapin yung blessing. O ito po sinasabi. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo namin na pag-aralan. Maraming salamat sa pananampalataya po ni Abraham. Pananampalataya, Panginoon, na sumusunod sa iyo, na hindi po kinakailangan magpaliwanag, hindi kinakailangan magtanong. Maraming salamat. Ito po ay isang inspirasyon sa amin, Panginoon. Sa mga napakarami kong bagay, kami po ay sumusubay sa iyong utos. Isa may pagkakataon na pinapagawa ka sa amin, sa dito na kami sunod. Panginoon, kami po ay nagtatanong, hinihinga ka po namin ng paliwanag. Lord, ang dalangin po namin, ano man yung utos, mahirap o madali, kami po ay sumunod sa iyo nang walang tanong-tanong sa pagkatalang po namin, ano man yung utos mo, ito po ay makakapunta sa amin, Lord. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Lord, at amin pong inaalala, Panginoon, yung nangyayari sa aming mundo. War between Israel, Iran, USA. Marami na pong namatay, Panginoon. Yung pong Iran, 8 bansa ang binubomba ng Diyos. Maraming nadamay, maraming mga bata, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa, but you are in control. Kontrolado mo ng bagay. Panginoon, hindi mo kalooban yung giyera, pero pinahintulutan mo, Panginoon, pagkat meron kang itinuturo sa amin. Ang dalangin naman po namin, Lord, ingatan mo yung mga kababayan po namin. Ingatan mo yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa, nasa Middle East, Panginoon, nasa Israel. Panginoon, sa ibang bansa na kung saan na ingatan mo sila, protektahan mo sila, Panginoon. Lord, ipuin mo yung mga leaders ng US, Panginoon, si Trump, si Benjamin Netanyahu, Panginoon, yung leader ng Iran, Panginoon, dalangin po namin magkaroon ng payapang pag-uusap. We pray for your divine intervention. Pakialaman mo, Panginoon, ang digmaan ito, Lord God. Pakialaman mo, ikaw ang kumilos, Panginoon, para magkaroon ng payapang pag-uusap, magkaroon ng pagkakasundo na bilang Diyos. Lord, hallelujah. Marami po napapahamak, yung mga sibilyan, maraming namamatay, Panginoon. Kaya hindi tinatas namin siya, pinagkakatiwala po namin siya. You are in your will be done. Your will be done, your will be done. Makisabay sa Pilipinas, mahulatin po ang aming bansa, Panginoon, nakakawatak-watak. Let your will be done. Hindi yung kalooban ninyo man ang masunod, hindi yung kalooban ng aming presidente, hindi yung kalooban ng mga senador, hindi yung kalooban ng mga congressman, kalooban ninyo man ang masunod, hindi yung kalooban mo naman ang masunod sa bansang Pilipinas, Lord. Philippines, Lord Jesus, Lord God. Maraming salamat, pinubay ka namin, isasalamatan ka namin, at Lord, kami po bilang bahagi ng Bakit Prize. Ipuin mo po ang buong katawan mo, Panginoon, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, upang idulog po namin, Panginoon, Lord God, ang nangyayari sa aming mundo, Panginoon. Panginoon, para ka kumilos, kinakailangan kami magsalita para pakialaman mo, Lord, pakialaman mo. Panginoon, yung nangyayari sa aming mundo, Panginoon. Kaya na po ang bahala, you are in control, your will be done, your will be done, your will be done. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, Lord, at maingat na po namin binabag sa lahat ng kabayan. Salamat at taklaan sa pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.